Hello guys, welcome back to my channel. Nandito pa rin po tayo sa farm. And today's video, ibabahagi ko po sa inyo kung paano kami magtanim ng sili. Yan, ito po yung ating sili panigang. At yung proseso po na aking ginawa mula land prep hanggang sa makatanim ng sili dito sa ating farm. And our verse dito po sa Romans 8:28, sabi po dito, all things work together for good to those who love God. Sa Tagalog po, Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ito po ang simpleng paliwanag lang po dito, analogy, parang ganito para mas madaling maintindihan. For example, nagmamadali ka na sumakay ng jeep o kaya ng flight sa eroplano. Tapos nung dumating na yung jeep, hindi ka nakasakay, so galit na galit ka. Sa eroplano naman, sabihin natin na naiwan ka ng eroplano na yon, so galit na galit ka dahil hindi ka nakasakay. And all of a sudden, yung palang eroplano na yon, yun pala yung babangga dun sa Kambal na Tower sa New York. So kung alam niyo yung nangyari sa 9/11 bombing, so parang ganun po. So kung isipin mo hindi ka nakasakay, parang bad luck sa'yo, para sa'yo, kamalasan. Pero ang hindi mo alam, yun pala ay magkakaroon na aksidente na kung nakasakay ka doon ay kasama ka sa aksidente. So yun nga, all work things together for good to those who love God. So yun po, magtiwala lang tayo lagi sa Panginoon. Kaya kung ano mang ating naranasang problema, pagsubok, meron po yung sapat na dahilan ng Panginoon. So yun, kaya kami dito tuloy lang, lagi tayong nananalig pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok nating nararanasan. So yun po, hindi na po natin patatagalin, and ito na po yung ating mga paraan na ginawa dito sa pagtatanim ng sili. Let's go guys! Welcome back to my channel, Arvin Benedicto. Ito po yung ating panigang best na sili. Yan, yung siling panigang. Bali nasa mahigit 4,000 pa po ito. Hindi napatanim lahat dahil kulang tayo sa magtatanim. Kaunti ang pumasok. Yan ang mahirap din dito, mahirap nang makakuha din agad-agad. So ito naman, nakatanim tayo ng 3,000 na, nasa 3,000 puno na yung napatanim. Yan, yan yung ating dapat distancing. Preferred talaga natin, dapat 50 cm. Ganito dapat kalayo, 50 cm. Kaya lamang yung iba masyadong malimit. Yan, yung iba halos parang nasa 40 na lang, 35. So hindi natin na tawag dito, hindi natin na control dahil tayo ay nasa tanawan. So binilin ko lamang, so okay naman na yung instruction ko, kaya lang talagang pag hindi pa rin nga mga sanay, so yan ang nangyayari. Yan, gaya nito halos isang dangka lang ang pagitan. Ay nako, pero okay na yan, sunod na lang. Ganyan talaga, mas priority si Mrs. at si baby. Pero awa ng Diyos, okay din naman yan. Basta maganda lang alaga. So yun, bali alauna kami nagtanim. Tapos yan, mapansin nyo, naka plastic mulch tayo. Sa mga baguhang farmer na hindi pa alam yung plastic mulch, yan po yung ating ginagamit para makontrol yung damo. So yung gitna niyan hindi masyadong tutubuan ng damo compare sa walang plastic na siyempre tutubuan agad ng damo. So advantage, disadvantage, ano lang, yun nga, sa damo at saka yung mga sa moist
And then sabi nung iba, pagka doon nakamalching ay mas pinamumugaran ng punggus. So hindi ko rin alam. Pero tayo naman ay prepared din yan. Spray tayo mga fungicide. So yan. And pag-usapan lang natin yung paraan ng pagtatanim namin. Yun. Bali yun nga, alauna kami nagtanim kahit katanghalian, pero ang sikreto lang doon, dapat didiligan mong mabuti muna yung butas na pagtataniman. Dapat basang-basa. Yun ang turo sa atin din ni na Atinetsky, Romel, yan, mga veterans din na magtatanim ng sili. So pag may chance tayo at pumayag din sila ma-interview, so atin ding interviewin, farm busy tayo. So ngayon kasi sila ay nakakatuwa dahil tama sila ngayon sa labuyo. Nasa 400 yata ang kilo ngayon. Nasa 10,000 to 12,000 yata yung tanim nilang sili na labuyo. So pag umani yun ng 300 kilos sa 400, eh kayo na kumumenta. Nasa 100k kada 4 na araw. Kalakasan ng pitas. So yan, again, ulitin ko. Tayo ay una, nagpaararo. So bali ito ay dating ang kamote, kaya ganitong style. Pero itong iba hindi. Yan, di ba may ampalaya? So yan, ang pinararo lang natin yung mismong tataniman ng sili. Yan, kama lang. Kaya kung mapansin nyo, yung gitna niya hindi siya naararo. Yan, yung gitna lamang. Pagkatapos araruhin, ating pinaayos yung kama para naman hindi busol-busol yung plastic. O sa Tagalog, o ano ba yung busol-busol pa, mas maintindihan nyo. Yung parang bukol-bukol. Kasi yung iba, ang ginagawa nila para tipid din, pag araro, pinaplastikan na lang agad para at least lang matabunan lang. So tayo naman kahit pa paano ating pinaayos ng konti yung ating kama at yun nga, medyo flat siya, hindi masyadong busol-busol. And yan, bali ay maganda yung latag ng kama. Pagkatapos palang araruhin, pagkatapos nating ipaayos yung kama, ating inisprayan ng Sunrox. Yan, Sunrox. Pwede rin chlorine, yan. And then pagka-spray natin ng Sunrox, kinabukasan naman nag-spray tayo ng CHC Agritech Activator. Pwede ring Farmer's Friend, yan. Pero Activator ang in-spray natin, yun naman ay mga good microorganisms. Bali ay yun nga, nag-Sunrox tayo, pinatay muna yung bad bacteria. Unfortunately, madadamay din yung good bacteria kasi mapapatay din yon. And then pag napatay na yung mga good and bad bacteria, kahit hindi natin gustong mapatay yung good, so yun. Kaya ang paraan, nag-replenish tayo ng good bacteria uli, yun nga yung CHC Activator. After natin mag-spray ng Activator, nagsabog naman tayo ng basal. So nandyan din po yung ating mga previous vlog. Nandyan po yung ating Activator at saka yung nagsabog tayo ng basal. Na ang ginamit natin, pinaghalong triple 14, Wokosim at saka Dupos. Yung mixture, yung proportion, pakipanood nyo na lang po sa ating vlog na ginawa regarding sa basal na ating ginawa. Nandyan lang po yan sa ating video. And then after na masabugan ng basal, ito na, nilagyan na natin ng plastic. At pagkatapos dapat yung plastic natin nasa ibabaw yung gray. Yan, mapapansin nyo gray kasi yung ilalim niya itim. Yan, itim yan. Ito yung nagsosuffocate sa araw para yung damo hindi masyadong makatubo. Kaya lamang itong mga mutha, ito yung mga sutil. Yan, kahit na ano ay nakakalusot din sa plastic. Pero at least nami-minimize natin yung damo. Pero syempre itong gitna hindi na natin makakontrol. Tutubuan ulit ito ng damo. And then pagkatapos binutasan natin, pinabutasan natin yan na dapat nga 50 cm ang layo. So unfortunately yung iba masyadong malalapit. At pagkatapos hinintay na lang natin na dumating yung ating punla.
And tayo po pala ay bumili na ng punla kasi hindi ko kayang magpunla ng ganong karamihan, nasa 7,000. Tapos wala naman kaming nursery na maganda para alagaan. And yon, kaya bumili na lang kami ng punla. So nagre-range ang punla, ang per tray nasa 230 hanggang 250. 270 ganyan, 230 to 270. So ano na lang kayo, canvas na lang kayo sa mga nursery na malapit sa inyong lugar. So yan yung kalakaran ngayon dito, malapit sa amin sa San Juan, Batangas. So nagre-range sa 230 hanggang 270. And then bumili po kami, tapos dapat 1 month before ka magtanim, dapat magsabi ka na sa nursery na magpapapunla ka. So yun, kaya August 15, yan, parang Bisaya na ako Batanggenyo tayo, Batanggenyo. August 15, nagsabi na po tayo na bibili tayo ng punla. Yan, 7,000 nga. And then, ngayon, idinating, September 14, 2023. So kaninang alas 10 or mag-alas 11 ng umaga. Tapos, dahil nga expected na natin na dumating, kaninang umaga pa lamang, diniligan na natin itong mga flat. Yan. So, kumbaga pasasa talaga. Dapat daw ay basang-basa para yung singaw ng init, hindi masyado agad maluto yung ating, hindi maluto yung ating mga tanim na sili. Kumbaga malamig yung lupa dapat. And yun, continuous na dilig hanggang sa mataniman. Tapos pagkatanim, ay follow up din ng dilig na uli. So yan. At pagkadilig, so yun na. So yan na yung ating bukas ng umaga, didiligan na lang uli natin. So ganun lang po yung paraan ng ating pagtatanim ng sili, yung based on our experience, yung ating practice dito sa farm. So yan po. And yung ating ampalaya, awa ng Diyos, kumita naman tayo. Pero ngayon palugot na. Nasa magwa 100 days na yung iba, 90 and 100 days. So praise the Lord, dahil kumita kahit papaano tayo, kahit hindi tayo nakapag-prepare ng ayos sa tinaniman. And yun nga, ang resulta kahit papaano, meron ding mga namamatay. Marami na ring namatay na puno ng ampalaya dahil hindi tayo nakapag-spray ng Sunrox. So yan, fungus din ang bumabanat diyan. Pero sa susunod, tatanim tayo well prepared na sa ating susunod na tanim. So gaya nito ang ating balag na naibababa. So yan, kung kayo po ay nagbabalag at kayo ay binabagyo, dinadaanan din ng bagyo, ay suggest na itong aming balag, yan, kung mapapansin nyo sa likod ko, hawan na hawan. So wala siyang mga poste. Yan po yung kagandahan. Kaya ibig sabihin pwede siyang bumaba. Ibig sabihin lalapat sa lupa. And yun nga, flexible. So itatabi mo lang yung mga pamposte, tapos tukuran mo lang yung ilang parte. And pagka naman tatanim ka na uli ng ampalaya, upo, patola, so ilalagay mo lang uli yung mga pantukod or pinakapamposte niya. So kung gusto nyo pong malaman kung paano gawin yung balag na pwedeng ibaba para malesen ang damage pagka malakas ang hangin at may bagyo, so nandyan lang din po sa ating playlist, trellis. Yan, pakihanap nyo lang po sa ating YouTube channel. So yun, and hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Thank you very much sa patuloy na pagsuporta, panood sa ating channel. Thank you, God bless, and to God be the glory. Bye bye, God bless.